Hi, this is Hans. This is my first tour going to Oman. Samahan niyo ako, enjoy, and welcome aboard. 1 hour before, nandito na kagad kami kasi natatakot ako malate. Baka mamaya another bayad na naman, so iwas abala na rin. Ang kagandahan din ng pagiging maaga is makapili ka ng upuan kung saan parte ng bus kung gusto mo. Kasi mas maganda na umupo sa gitna para hindi ka kagad mahilo lalo na mahabang travel. Sabi nga sa kasabihan, early bird catches the worm. Pero hindi tayo kumakain ng worm. Sa kanila na lang yung worm. O gusto mo sa'yo na lang. Anyway, parang ibang mundo pala ang Oman, no? Ang daming bundok. Pero walang soman sa Oman. Oh man. Last mo na yan, ha? Alam mo yung ambience na parang mapayapa, tahimik, tapos medyo hindi pa established yung lugar. Parang ganun yung pangaramdam. Parang description sa appearance, no? Pero parang ganun alam mo yung childhood ako. Basta hirap explain. Teka, natatai yata ako. Actually, sa part na to, hindi pa naman kami nakakapasok ng Oman. Pero dito pa lang sa border ng pa-Oman is makikita mo na kagad yung transition kung ano makikita mo sa loob. Maraming mga bundok, gano'n, napaka-peaceful. At papunta na nga tayo sa loob ng embassy, no? At bawal mag-video sa loob. So, paglabas nga, nag-video nga kagad ako dahil sa part na to, ang hangin tapos hindi rin siya mainit. Although, tirik ang araw, pero nakatagpo tayo ng kababayan din, no? Na nag-exit din. Then, hawak din pala siya ni Ma'am Jamaica, which is yun din ang agent ko. Nakasakay na nga ulit kami, no, dahil papasok na kami ng Oman. So, iniisip ko niya, malapit na lang yung border na papunta dun sa hotel na pag-i-stayan namin. Pero hindi rin pala. Grabe, ang tagal din pala ng biyahe namin. Kaya sumakit talaga ang leeg ko nung nakatingin lang ako nakalingon lang ako sa kanan. Then imagine layo ng travel namin, more than 3 hours. Pero nakatingin lang ako or nakalingon lang ako sa kanan. So pagbaba talaga namin, stiff neck talaga ako kasi every time na may nakikita akong napaka-aliwanas or mga matataas sa bundok, picture talaga or video talaga. Kung makikita nyo, iba-iba rin yung klase ng buhangin o lupa nila. Mamamangha ka talaga kasi merong part na red, gray, white, brown na part ng lupa. Tsaka pansin nyo, parang iba yung structure ng burol o ng hill. Parang sinadya. Tsaka sa part na to parang tae ng mga golem. Ayun o, may mga bukol-bukol. Hindi ko nga lang alam kung natural form ba yan o sinadya. Tapos mga bahay dito, ang lalaki ng lote. Tapos ang lalayo ng space. Dito mo maiisip na marami pa palang bakante ang mundo, no? Na pwede pantirhan ng mga tao. Kasi sa Pilipinas kasi parang halos crowded na lahat eh. Tabi-tabi na yung mga bahay, marami na mga buildings, maraming mall. Halos wala nang pwesto. Pero dito sa part na to talagang napakadaming space pa. So lipat na. Kung part ng Pinas to, tatayuan ni Cynthia Villar to ng Camellia malamang. Hindi ko masabing hindi pa mayaman ang lugar na to, no? Pero for sure, kung magtayo man sila ng superstructure o infrastructure, maganda ang kalalabasan kasi nakikita na nila yung mga problema ng mga ibang country, yung mga sikip na kalsada. Siyempre, ma-avoid na nila yung common problem ng ibang country like yung mga kalsada. Yun nga lang, medyo magastos nga lang kasi nga malaking budget ang kailangan. Pero good investment yan kasi pagta-travel yung mga product, syempre kailangan walang delay yan para at least tuloy-tuloy yung mga na economy ng isang lugar. Ako kasi mas na-appreciate ko yung isang lugar na maaliwanas eh. Yung hindi maraming building, baga. Mas may empower mo kasi yung nature eh. Mabibigyan mo ng malaking space yung mga puno, mga grass, yung mga park. Which is tayo rin naman mga tao ang magbe-benefit niyan kasi laban na rin yan sa global warming. Aray ko, napunta na tayo sa global warming. Ang mga concrete na gusali kasi nag-accommodate ng heat which is nagbabago yung temperature which can affect the weather. At pag nag-circulate sa mundo ang maling temperature, pwede ikatunaw ng mga yelo sa Antarctica at tataas ang level ng dagat, lulubog ang mga mabababang isla at lalamig ang mga dapat na mainit na part at masisira ang habitat ng mga hayop. At mga insekto tulad ng mga bubuyog na nagpo-pollinate ng mga buto ng mga halaman na nagpapakalat sa mga puno ng green forest na tinitirhan ng maraming klase ng hayop. Kapag maraming insekto o hayop ang namatay, pwede ikaubos ng human race. Human race! Nasa na nga tayo, nasa Oman nga pala. Kidding aside, pero yan ang reality. Kaya alagaan natin ang mundo na binigay sa atin ng Panginoon. As you can see nga, nakarating na kami. Tinatry ko laruin yung laro ng mga Indian na parang pool. Pagdating ng kinaumagahan, nagpatimpla ako ng karak specialty tea ng mga Indian. Tamang tambay kami ng mga kababayan dito. Papakilala ko sila mamaya isa-isa. At after nga namin mag-almusal, no, pupunta na kami sa lungga namin. Ito naman ang food ko para sa lunch. Special marinated ng pamangkin ko, ang beef tapa by Chef Chopilo. Pakilala na natin yung mga nakadetain dito sa Oman. Charot lang. Ayan si Arvin, nag-special exit. Si Sir Reggie ng Boss Qatar. At ang ating mayor, si Cedric. Si Mario, ang early bird. Si Baste, ang aming baby boy. At si Sir Joban, mamaya pakilala natin. Anyway, people coming go. Ha? Para dinner ko naman to mamaya. Tropa mo, ano ba? May mga pinamana sa akin, may papamana ko na sa'yo.
Ayun na nga si Joban ang may iwan dito sa aming room, ang bagong mayor. Bali, nag-turnover na si Mayor Cedric sa ating bagong mayor na Sir Joban. Ay, What's up? Ano ba? bukas ba ang data na? Ayan na, Wi-Fi. Ayun, hindi ba? Ituturo ko nga sa ano, baka akala ko hindi yan eh. Kasi kita-kita. Baka message na eh. Tignan mo, baka sakay ka na sa amin. Iba-iba tayo ng visa pala, kaya ganun. Oo. Iba-iba tayo ng... Ibang baso. Oo, kaya iba yung Basko. Saan po ba sir? Dubai. Dubai. Oo. Papares kayo ba natin? Baka siya kasabay Ayan, mo. kami dalawa magkasabay. Aalis ka na niya. Ikaw nga lang mai. Solo flight ka dito. Trapahin mo na yung ano doon, yung gusto kong bataan doon. May init pa yun. Ayun, enjoy naman sila kasama. Bali, nagpe-prepare na ako ng mga dadalhin ko at ayusin ko na rin yung mga gamit ko. Ayun, paalam na nga, people come and go. Nag-cross lang ang landas natin kahit isang araw lang. Okay naman, enjoy naman lahat. Lahat naman goods. Gabayan nawa kayo ng Panginoon saan man parati kayo ng mundo. Hindi ko sure kung mapapanood nyo tong video na to, pero at least, diba, memories tayo. Ayan si Sir Joban, may iwan siya dito. So, mag-aakot na siya ng mga ibang Pilipinong papasok sa kwartong to. After na araw na to, balik na kami sa kanya-kanyang buhay namin. Nagkasamang kumain, tumambay, nag-almusal, nagkape, kwentuhan, share ng mga kaalaman at buhay-buhay. Puro tawanan, pero sa mga kanya-kanyang buhay may tinatagong lungkot at sakripisyo. Kaya nakikipagsapalaran sa ibang bansa malayo sa pamilya. Malungkot pero nakaka-excite. Sana pag uwi namin ng Pinas, maging successful kaming lahat sa kanya-kanyang buhay. Karamihang nag-abroad kasi hindi nakakaipon. Kaya tumatagal at tumatanda na lang sa ibang bansa. Malayo sa pamilya, sa anak, at sa iba nilang mga partner. Ayoko mga ako na hindi ako tatagal dito, pero sana makaipon agad at makauwi kagad ng Pinas kasi gusto ko na rin kasama ang pamilya ko. Tumatanda na rin ang mga magulang ko at lumalaki na rin ang anak ko. Ramdam ko sa likod ng mga tawa ng mga taong to ay may nakatago lungkot at pangamba kasi karamihan ng mga nandito wala pa mga trabaho. Imagine niyo yung oras ng alis namin. Umaga yan na. Yan. Hi guys. Hi guys pa si Kuya. Mayor. Diyan ka na. Pwede tayo. Tapos relation sa Pinas. Oo. Si Derek ka nga pala. Aangar lahat. Ayan, sa part na to, tinan nyo, 11:57. Pag madaling araw na. Alas 12 na, wala pa kami sa Sharjah. Malayo pa kami, dadaan pa ng Dubai, then Abu Dhabi. At bababa na nga si Mayor, no. Ang daming nilibre niyan sa amin, although kahit di niya kami kilala. Pero, grabe yung bait ng taong to. Hindi ko to makakalimutan. Isa yan sa taong iba. Binigyan pa ako ng chocolate bago umalis. Si Boss Reggie na yung nasa kabilang upuan. Yun, no. Hindi pa kami bumababa ng oras na, madaling araw na. Bali, alas 3 na ako nakauwi, no. At panibagong episode na naman to, no. So, ibang araw na naman to. After 2 months, gagawin na naman natin. Pupunta na naman tayo ng Oman para mag-exit. And ako yung pinakaunang pasahero. Border na naman tayo. Sila na naman ang mga kasama ko sa ibang kwarto dito sa Oman. So, ayan, libre na ni Bossing. Thank you, bossing. Salamat. Lumipas na ang araw at tayo babalik na ng Abu Dhabi. Paalam Oman, sana ito na ang huli natin pagkikita ulit. Yan. Boy. Pali sa likod kami kasi late na kami lumabas. Kaya likod na kami. At ito, stopover naman, tamang kape-kape, tsaa-tsaa. Then, ayun. Malapit na kami makauwi at makabalik sa kanya-kanyang buhay. And ingat kayo lagi. God bless. Sana magkita tayo at napanood nyo itong video na to. God bless.